We have been frustrated in many parts. Kanina nagkukwentuhan na mga bagay-bagay sa nangyayari dito sa ating lugar, sa AMSIC. And yes, I actually miss those days na yung meron tayong mga tala-talahib dyan. Yung talaga maririnig mo yung mga humming ng mga birds. Ngayon, wala na eh, no? It's all becoming disastrous and everyone is just doing their own thing. Nakakala na it's okay, it's fine. Hindi naman tayo dati ganito kagulo dito pero it's beginning to overwhelm us in many ways. Naikwento nga ni Ate Sita kanina maging yung mga taga-housing dyan. You know, especially sa mga taga-housing, God is actually protecting that place because of you. And when you remove yourself from there, all of these things will be wiped out. But don't remove yourself from there, but rather claim it. This is mine. Mga taga-housing, claim it. Akin to. You fight for it. So, Pastor, pwede namin silang awayan? No! Claim it. Katulad nyo yung example po natin one time yung kay Jacob. Increase your priesthood. Increase your authority. How do you increase your authority in the Spirit? Because there is actually a rule in the Spirit that will affect the physical. Sa katunayan yan ay nanalo ang kalaban. For short, kaya tayo na-frustrate ngayon. Kaya tayo na-frustrate sa ating kapaligiran kasi nanalo sila. Because we've been going parang, okay lang yan, easy lang tayo. No! Upon this generation, everyone should be in the heart of prayer on their knees daily. Kung papansinin po natin ang mundo natin ngayon ay hindi na maganda. I mean, yung dating kapayapaan na meron tayo during the 90s and early 2000s, wala na po ngayon. Keep that in your heart so that you will know that the end is near. God is about to come. Jesus is about to return. At kapag yung ugali natin is yung ugali pa rin natin yung nung 90s na chillax lang tayo, wala tayong masyadong inaalala, hindi tayo masyadong nagsisik kay Lord, then today is not this time. In this generation, kailangan po mas mainit tayo. Kung kailangan natin linisin muna yung sarili nating bahay out of every filth of this world, kailangan natin gawin yan. If there is something that needs to be corrected, correct it right away. If there is disrespect and everything else, correct it right away. Let the word of the Lord live inside your house first. And that atmospheric light will just emit out of your place. Hindi mo na lang maintindihan kung bakit ka ginagalang ng ibang tao. It's not because you tell them so, but it's because the glory of God. Paano nakuha ni Isaac yung respect ng mga taong nakapaligid sa kanya? It's because they saw the glory of God and the prosperity and the blessing is upon him, not with the things he owned. Amen. We are actually in the part 3 of our series na kung saan we're talking about spiritual warfare. Today, sa mga napag-aralan natin, nakita natin yung mga gawain ng kaaway. At ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo kung ano yung mga different battles, different dimensions of warfare that we're facing daily. Now, we don't know how to overcome. Kaya tayo na-frustrate sa mga situations sa ating buhay. Isa na po yan sa mga bagay-bagay na kung saan, halimbawa, dito sa atin, sa mga nagpa-parking, naman sa housing, mga gulay dyan, yung mga nagmumotor, yung mga maingay, yung nagiinom kung saan-saan, and they are being so rowdy and everything else. It's because the devil is trying to fight it over.
Sinasabi niya sa atin, akin to. Pero ikaw bilang anak ng Diyos, you have to claim it. Pastor, hindi naman kasi palagi tayo dapat puro spiritual. Dapat gamitin din natin yung ano natin. Dapat kaawayin din natin sila para malaman nila ang ano natin. Mali. Maling pag-iisip bilang isang Kristiyano. The Lord says in His Word, love your... Yun. Do good to those. Ayan. How do we walk in light? How do we walk with the blood of the Lord Jesus Christ? We walk by doing His Word. When you love your enemy, pray for those who hate you. Pray for these people. Pray for those who are parking here. Pray for them. And the light will shine upon you. The Lord is not actually causing you to pray to give you an answer. God is causing you to pray to change you, not the place. Change you first, not the situation. Because when you change, everything else will change. Heart. Sabihin natin puso. Okay? Ngayon, we will know the battles that we need to fight. How does the devil fight? So number 1, battle of attrition. Alam niyo ho, ibig sabihin ng attrition, yung gradually kang pinapahirapan hanggang sa mag-give up ka. Ang kaaway ay lagi tayong pahihirapan in many ways. The devil is not there to defeat you, but the devil is there to frustrate you. Are you frustrated? Frustrated na ba kayo sa mga kapitbahay niyo magulo, sa mga nagpa-parking dyan? Are you? O tingnan nyo, applicable ka agad itong pinag-uusapan natin. It's because this is what the Lord is teaching us. Now, listen to this. The devil is not there to defeat you, but to frustrate you until you are tired. O sige nga, magtaas ang kamay yung pagod na, Pastor, pagod na ako. I'm tired. Ay, gusto ko na lumipat, Pastor. Ayoko na. Okay. Nagpe-pray kayong bagong bahay, di ba? Let me give you a blatant answer from the Lord. The Lord says He will not remove you from that place. But the Lord is asking you to claim it. That is yours. Pastor, pagod na po ako. Ito nga yung ginagawa ng kaaway, battle of attrition. Proverbs 24 verse 10 says, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. If thou faint in the day of adversity, ang ibig sabihin nito, pag ikaw ay nag-give up, o kapag ikaw ay, yung faint, yung parang nahimatay na, dahil sa oras ng mga pagsubok sa buhay katulad ng dinaranas niyo po sa ating mga lugar. Ang sabi ng Biblia, yung strength mo ay napakaliit. Pastor, maliit lang talaga yung strength ko. Anong gagawin ko para lumakas? Okay? So in the battle of attrition, it is like a battle of stamina. Battle of strength. The devil is trying to know how long you will last. How long you will last. Sinusubukan ka ng kaaway kung tingnan nga natin kung hanggang saan to bibigay. Tingnan natin nga hanggang sa mabwisit sila to the point na may lalabas na hindi maganda sa kanilang bibig. Mapapamura sila. At alam niyo ho ba, ginagamit ng kaaway ang ating bibig para magbukas ng pinto sa kaaway, sa mga princess. I'm talking about these fallen angels. And when you start speaking bad words, hindi pa kasi mamatay itong mga taong to. Alam ko in your heart. Huwag po kayong mag-alala, para sa yung tao. Alam ko po yung nararamdaman nyo, and I know the feeling. And sometimes, there were times that I uttered the same words, but the Lord rebuked me. Sabi ng Panginoon sa akin, this is not good, son. What
is my instruction regarding this matter. Love your. Pray for those who persecute you. They are actually persecuting us. They are actually hating us. But what do we need to do? Pray for them. Yun lang yung pinaka-pwedeng gawin natin ngayon. Pray for them until you have a changed heart. Na kailangan mo na lang i-embrace yun. So, pastor, magpapaapi lang tayo? No. Kapag may alam po kayo sa batas natin, gawin niyo kung ano yung nararapat. Na hindi kayo yung haharap. Meron kasi ako nakitang isang video na, bakit nyo binakuran yung lupa namin? Lupa namin yan eh. Sila yung humarap. Pero kapag alam mo ang batas, hindi ikaw ang haharap. Isusumbong mo yan sa authority. Ito po yung lupa namin, gusto po namin i-claim. Ngayon, si authority ang pupunta doon. Sila yung makikipag-away. Sino ang masakit ng loob? Ikaw o yung o yung nagpapaalis sa kanila? Wala ka ng sakit ng loob. Ang gagawin mo lang, lalapit ka doon na sabihin sa'yo ng authority, ito yung lupa nyo, na-survey na namin yan. Huwag na kayo makiaway. May nakita ko sa video, 5 minutes, nag-aaway sila. Tanggalin yung bakod niyan. Hindi, sa amin to. Nabayaran namin to. Nabili namin yung rights. Uso dito yan, yung rights na yan. Yung rights, walang ano yan. Walang effect yan. Yung rights yan, ang kailangan titulo. Anyway, if you have been frustrated at pagod na kayo sa mga ganitong situation, let me remind you that God will not remove you from that situation. But God is teaching your heart to be changed. Amen? Sabi mo sa puso mo, bilisan mo magbago. Bilisan mo. Okay. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Be strong in the Lord and the power of His might. Do not rely on your strength. Pastor, hindi ko po kasi kaya yung ganitong situation na naaapi kami. Be strong in the Lord. Do not lose your peace. Pastor, kasi maingay sila. Alam nyo kung kailangan yung tawagan ng barangay araw-araw, then do so. Paparinggan nila kayo na, hoy, ito yung mga tumawag ng barangay. Tapos binubuli nila kayong ganyan. Do good unto them. Kapag nagiinuman sila doon, bigyan nyo sila ng pulutan. Hindi ba, pastor, na tinotolerate mo yung pag-iinom nila? No, just do good. Be good to them. Pray for them. Alam ko mahirap gawin. Sabihin niyo sa akin, madali bang gawin? Hindi. Kung gagawin. Alam niyo po ang pinaka-tularan po natin si Mama Dang, kasi lagi ko talagang tinitingnan si Mama Dang. Inaaway na siya, sinisiraan na siya to the point na ako mismo rinig ng paninira sa kanya. So sabi ko, binibigyan ng pagkain, sinisiraan ka yan eh. So, kapag nakatalikod ka kung ano-ano sinasabi niya, lagi lang sasabihin ni Mama Dang, hayaan mo na. Hayaan mo na. Bibigyan ng pagkain, pautangin niya pa. Sabi ganun. Heart. And if you have that kind of heart, you will be changed into the Lord's likeness. Mahirap ma-accomplish yun, but God is giving you an opportunity today. Sasabihin ko po sa inyo, oras na tinakbuhan nyo yan, sa lilipatan nyo, ganun din ang mangyayari. Lilipat pa kayo? Ganun din yan. Magiging mas mahirap doon. Alam nyo kung bakit? God is testing you. Paano, pastor, pag lumipat kami sa mas magandang subdivision na tahimik? Oh, no. God will send someone, I'm telling you, until you have a changed heart. Ganun ba ang Panginoon, pastor? No, because, alam niyo po, kaya ginagawa ito ng Panginoon sa atin so that we could be changed. The reason that's why we are here on earth is for us to be molded into His likeness through the situation that we are in. Amen? Imbes na magalit tayo sa situation, embrace nyo na lang. Okay? Ganun lang yan. Huwag tayong masyadong
magpaka-stress sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon, peace be with you. Do not lose your peace over your situation, trials, and tribulations. Luke chapter 4, verse 13. When the devil had finished every temptation, he left until an opportune time. When the devil is teasing you in situations as such that we are in, huwag tayong bibigay. Instead, we pray. Kapag ganito ang situation natin, ipag-pray natin. Puro prayer lang ba tayo, Pastor? Yes. You pray hanggang sa magkaroon ng result. Amen po ba? Pero ang prayer natin, it's not in a way na, Lord, sana lamunin sila ng buhangin, lamunin sila ng lupa at nang hindi na sila makabalik dito. Ganun. No. Not that kind of way. But rather, with heart full of sincerity, Lord, change them. Kung kailangan mo kong gamitin para sila'y mabago, do so, Lord. Pero ngayon, gagawin ko ang nakasulat sa iyong salita. Pagpapalain ko sila, Panginoon. In what way? Kapag nagluto ka, magbigay ka ng extra. Sabi mo sa kanila, meron kaming extrang ulam. Baka po gusto nyo. Unahin nyo yung mga nagpaparinig. Yung mga nagpaparinig, ito yung nagsumbong sa barangay. Unahin nyo sila. Sila yung unahin ninyo. Sila yung uunahin ninyo. Sila yung bibigyan ninyo. Kasi leader yung mga yun eh. Hindi nyo lang nakikita pero yung action nilang ganon, tapos nalilid nila yung mga tropa nila, ibig sabihin, leader nito, umpisahan mo sa kanila. Okay? Mahirap, pero God is giving us an opportunity today. Love your enemy. Amen? Gusto kong alalahanin yung mukha ng taong yun. Yeah. Love your enemy. Love that person. Pray for that person. Okay? Kasi kapag ang kaaway ay patuloy kang binibigyan ng temptation so that you will give in to anger and forgiveness, talo ka. Pero pag sinabi mo sa kaaway, love your enemy. Love your enemy, galit na galit ka nga. Sabi mo sa kaaway, bibigyan kita ng example, magluluto ako, bibigay ko sa kanila ngayon. Huwag niyo silang bibigyan ng pera. Huwag pera. Pagkain or something. Food. Amen. Kailan umaamo ang aso? Pag binibigyan mo ng pagkain. Hindi ko sinasabing aso yung mga ito, no? Okay. Pero sinasabi ko lang dito na, no. Yung gift kasi, ito yan eh. There is, nakasulat ito sa Proverbs eh. Pero kapag ikaw ay nagbigay ng regalo, kahit sino man, lalambot ang kanilang mga puso sa'yo. Now, kapag pagod na yung kaaway, nakita niya na, ay, ginagawa niya ngayong salita ng Panginoon. Consistently, with heart full of sincerity, sasabihin ng kaaway, babalik na lang ako. Kasi hindi ko siya matinag. Ngayon, pag ikaw ay natitinag, nagagalit ka, tapos lagi kang to the point na mapapamura ka lahat, hindi na maganda lalabas sa iyong bibig, talo ka na. Okay? So, love them. Amen? Okay. The Lord will not provide para, kasi iniisip natin na ipataw na lang. Yun yung iniisip namin, pataw na lang. Yan. Pero, hayaan na lang natin. Ganyan sila. Darating din ng araw na your heart will change and this community will change. Kaya ito po gusto ko sabihin sa inyo eh. Dapat ini-invade natin yung every part ng community natin eh. When I say every part, not only just the religious part, yung church. Kasi yun lang tayo palagi. We must invade also the politics. Invade din natin yung business. Invade din natin yung mga opportunity kung saan tayo pwedeng ma-build yung kingdom ni Lord in every way. Nasa sa panawagan natin yan eh. Ako po kasi, panawagan ko dito sa simbahan magturo sa inyo.
Pero ang gusto ko talagang panawagan nung una is, hindi talaga ako titira dito. Ba't ako titira sa Amsik, no? Sa dami-daming lugar, no? Hindi ko sinasabi na pangit dito, no? Pangit talaga dito compared dun sa iniisip ko. Ang sinasabi ko lang po, it's because I am called here and I'm doing what God wants me to do in this ministry. But you, on the other hand, must also know your part. If you are called to be an evangelist, meron kang political call, involve yourself in the politics. Gawa ka ng paraan para ikaw ay makapasok doon. Kasi kapag ang tao ng Diyos, ang taong may takot sa Diyos, ang nakaupo sa leadership, kahit sa Amsik lang po, dito sa atin, it will change. Amen? Sinasabi ko, nung natitempt na nga si Pastor Jan, saka si Mama Dang na tatakbo na nga. Hindi, sabi ko, hindi kayo tinawag dyan. Tinawag kayo magpastor tayo, kako. Pero po, kapag napupusuan nyo pong mag-serve sa community natin in the political side, let us know. We will pray for you. Kung sa baga po, kami po mga pastor dito, kami ay tinawag na para mag-anoint sa bawat isa sa inyo. And because you have that kind of calling, you must pursue it. Involve yourself as early as now. Amen po ba? So we will be able to take over at magkakaroon ng fear of the Lord in this place. Kaya lang naman nangyayari ito sa lugar natin kasi walang fear of the Lord. Walang respeto sa Diyos. Makikita mong walang respeto sa Diyos ang mga taong hindi nire-respeto ang mga simbahan. Katulad ng mga ito, nasabihan na. Pero park pa rin sila. Naglagay nga kami ng mga bato dyan para hindi mag-parking. Alam niyo yung ginawa? Gusto niyo magalit? Kinuha nila yung bato, nilagay nila sa kanal, tinapon nila sa kanal. Di ba naman bastos? Huwag kayong magagalit. But the heart. The Lord says, pray. Love your enemy. Amen. Pag bulay-bulayin yan hanggang sa pag-uwi, Lord, paano ko mamahalin to? Okay. The way we walk in light is we do the will of God. And if we don't walk in light, magagalit tayo, yung maiinis tayo. That's not walking in the light of the Lord. Ngayon, ito yung maging attitude natin. Maging prayer natin. Lord, the Lord is my rock and my salvation, my strength, and my strong tower. Amen? I will not be moved. Hindi ako gagalaw kung nasaan ako, sa akin ito. Amen? You claim your place. You claim your dominion. At ito yung maging attitude natin towards every circumstances. Even if I'm not blessed, I will still keep giving to the Lord. Nakukuha niyo po yan? Whether I'm sick or I'm healed, I will keep winning souls. Sinasabi ng kaaway, alimbawa ito, pino-frustrate kayo ng kaaway ngayon sa situation nyo sa bahay. Sige, demonyo ka, ito ang ganti ko sa'yo. Kapag itong mga masasamang tao na to ay nagkakalat pa rin dito sa lugar namin, mag-win ako ng madaming souls. Pag hindi ka titigil, mag-win ako ng madaming souls. Meron po akong kakilalang ganon. Iniwan siya ng asawa niya para sa ibang babae. Sige sabi niya sa demonyo. Ito yung gusto mong gawin sa puso ko Sirain yung pamilya namin. Ang gagawin ko simula ngayon, mag-win ako ng madaming souls para kay Jesus. Hindi nag-win siya na nag-win hanggang sa to the point na naging simbahan yung mga win-win niya. Yun ang ganti natin sa kaaway. Amen? Pwede ba natin gawin yon?
Kapag ikaw ay nagkakasakit, sige, pag ako nagkasakit ng mas matindi pa, magwiwin ako ng madaming soul. Pupunta ako sa hospital, pagpe-pray ko yung may mga sakit nang makatanggap din sila ng miracle, healing, at ng salvation. And how many of us, question is, how many of us have done that? And I'm telling you right now, we have an opportunity. Pastor, tinatamad ako, pwedeng kayo na lang, pastor naman kayo. And I'm telling you, if you will not take part of the ministry, if you will not take part of what God has called you to do, then God cannot do what you're asking Him to do. Because your heart, hindi pa rin nag-change. Kaya pag nabago na yung ating puso, nakapagpatawad na tayo, madali na lang gawin yung mga ibang bagay. Okay? God causes us to pray not for us to receive the answer, but for us to have a changed heart, for us to be like the Lord Jesus Christ. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Mahalin mo yung mga kaibigan mo. Pero hindi ibig sabihin, ito tolerate mo. Tama? Kasi, tingnan mo yung mga kaaway ni Jesus, mga Pharisees. Anong tawag niya sa kanila? You brood of vipers. Sa Tagalog, mga ahas, mga hipokrito. Jesus was fighting back. And when Jesus, yung temple, ginawa nilang den of thieves, anong ginawa ni Jesus? Pinagbabaliktad niya yung mga yung pinagbebenta nila. Buti hindi nakasuhan si Jesus. No, because they are afraid of Him. Kumuha siya ng whip, pinaggampan, mas kayo dito sa bahay ng tatay ko, ginawa niyo ng lungga ng mga magnanakaw. Pastor, pwede rin namin silang hampasin para umalis sila sa lugar namin? No, let the authority do that. Sabi ko nga po sa inyo, alamin ninyo ang inyong karapatan at pwede tayo magsumbong sa ating barangay. Amen po ba? Somehow, yung barangay po natin gumagalaw na, unlike before. Tama. At pag na-frustrate na kayo, ganito kasi yung barangay natin, ganito kasi yung barangay natin, takbo ka. If God is calling you, run for the position and change the land. This is how we claim it. Amen po. Mahirap man, pero ito yung mga kailangan natin changes. Pero kapag ang iisipin kasi natin na, Pastor, lilipat na lang kami ng lugar na mas matiwasay, na mas maayos na mga don't. Kung sabaga parang isinuko mo na yung teritoryo mo sa kaaway. Pero the Lord has commanded us, God has made us in His image, and God has given us dominion over, let them have dominion over all the earth. Kung ang AMSIC hindi natin makuha, ano pa yung buong all the earth? Gawa tayo ng paraan. At least, take part kung ano yung pwede natin gawin. Ano po? Now, when we actually come into situations as such, this is how we learn how to pray, how we learn how to be like the Lord Jesus Christ with a changed heart. At dito natin makikita, ginagawa ito ng Panginoon so that we could be built like warriors. We are warriors. Amen. Mga warriors tayo. Matthew 24 verse 13. Ang sabi dito, ang mga warriors, they fight until the end. Matthew 24 verse 13 says, the one who endures to the end shall be saved. You endure. You fight for it. You wrestle. Ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Ano ho? The battle of attrition is to prolong it until you weary out and you give up. Kapag nag-give up tayo, talo na tayo. Ano ho? So we must learn how to rest in the presence of the Lord because we cannot face our enemies
the situation, o kung ano man yung ating mga kalagayan kapag hindi tayo nananatili sa loob ng presensya ng Panginoon. Alam ko po, you may think of this as, sasabihin ng iba na napaka-legalistic ng dating. Pero sasabihin ko po sa inyo, wag na kayo magpatugtog ng any secular song inside your house, inside your room. Because it's giving an atmosphere of the world. Pastor, ang pakikinggan na lang namin ay puro gospel? Yes. In this generation, at least in this very moment na generation ngayon, iba na po kasi ngayon. At kapag hahayaan nyo yung mga kanta ng mga kamunduhan, yung espiritu nun, magdedwell within your room. At kapag palagi kayo nasa sa kwarto na yon, good luck. Kasi kapag labas mo, idadamay mo yung mga nasa paligid mo. Amen. Hindi lamang po yan sa ating pinakikinggan, sa ating pinapanood din. Ano ho? So, we must learn how to rest in the presence of God. When the music is about gospel, it's about worship, you are resting in the presence of God. And whenever you hear this music, it changes your heart. It changes your thinking. Kaya ito po yung ating dapat gawin sa araw-araw. Ano ho? Number 2. Madami po ito. Ano ho? 6, to be exact. Kung hindi man natin matapos ngayon, we will continue siguro kapag magpipreach po tayo ulit. Ano ho? Number 2, battle of misinterpretation. The devil will paint an image of you before all men. And he will tell you who you are, not in accordance to the word of the Lord, but in accordance to your weaknesses. Paaalalahanan ka ng kaawain. Alam niyo po nakasulat sa Revelation chapter 12, verse 10, that the devil is the accuser of the brethren. Accuser. Ina-accuse niya tayo ng hindi naman kung sino tayo. Okay? Sinasabi niya kung sino tayo, sasabihin niya na ganito ka, ganito, ganyan. Ngayon, pag hindi kanya makuha sa boses lang ng demonyo, gagamitin niya yung mga tao na nakapaligid sa iyo. Ito, sumbongera ito eh. Sumbong ng sumbong sa barangay. Ayan. Ang tawag doon, accuser. Tama? Accuser of the brethren. Sasabihin sa iyo na ito, magnanakaw ito, ganyan-ganyan. O isang example ng accusation. Hindi namin alam na ina-accuse na pala kami ng something. Merong one time sa school, kasi palabas yung mga bata, nakabukas yung gate, may biglang pumasok na sasakyan. Van, sabi niya. Sa immigration kami, sabi nilang ganyan. I-check namin kung meron kayong mga international student. Meron ba kayong estudyante dito na pure Koreano lang? Sabi niya. Meron kaming half-half, sabi ko. May mga half, pero pure Koreano, wala, sabi. Ano nyo, suyurin nyo, sabi niya. Wala na kami nagawa eh. Andun na sila sa loob kasi nakabukas yung pinto. Pagkapasok nila, sinuyod nila. Wala sila nakita. Tinanong namin, bakit po nyo tinitingnan na may ano dito, na may, kung mayroon kami, hindi po kami international, ano lang po to, mga half-breed lang ito. Pinay yung, it's either Pinay ang nanay o Pinoy ang tatay. Sabi namin, wala po kaming ganito nga. Hindi, meron kasi nagsumbong na kumukuha daw kayo mga estudyante na international. Sabi yan. Okay, look at this. Accuser of the brethren. We don't know. We are being accused of something that we're not doing. But we stand our ground. Wala. Sige, halugugin nyo. Tingnan nyo kung may makita kayong international student dyan. Funny. Pero may nagsumbong. Alam niyo sino nagsumbong? Nalaman din namin kung sino nagsumbong. Nagalit kami nung una, pero sabi ni Lord, love your enemy. Pray for those who persecute you. Lord, we pray for them and we'll bless them. Okay, look at this. Before, meron pang kayo ipokritoan sa puso namin, but over time,
Habang nakikita namin silang tumatanda, Lord, parang naawa pa kami. Lord, bless them. Tapos may nangyari sa kanila. We're not rejoicing over the circumstances na hindi maganda because they are accusing us, the school, of something that we're not doing. Ito kasi yung gawain ng kaaway. The devil is using not only the voice of the demons but also the gossipers. Yung mapang-akusa. Nai-insecure sila kasi ang gagaling ng mga estudyante natin kumpara sa mga estudyante nila. Mga international students pa naman sila. Ang mamahal pa naman ng tuition nila. Pero sa atin, napaka-mura na nga. Pero kapag lumabas yung estudyante natin, wow! Alam niyo po, I'm not saying this because this is our school, no? Namangha talaga ako ng mga, teka, nursery ito, ha? Sabi ko, nagbabasa ng diretso, English, sabi, oh, galing! Ang galing, sabi ko, parang, even I, tinatanong ko nga yung mga teacher nila eh, galing nito, kasi yung teacher nito. Sabi ni Annie, ano yan, anointing. Nag-flow yung anointing ni Lord. It's because when you do the ministry wholeheartedly, if you really care for the child and for their parents and for the community to be changed by this next generation, you are going to give your all. Amen? As a teacher. So yun yan. Ngayon, ang ginagawa ng kaaway, gagamitin niya yung mga gossipers o yung mga chismosa. Para sabihin na ito ikaw, ito ikaw, ito ikaw. Yung pastor nyo ganyan, yung pastor nyo ganyan. Na ganito yung ginagawa niya, etc., etc. Ikaw naman, makinig kayo mabuti ha. Oras na pinatulad mo, talo ka. Amen? Oras na pinatulan mo yung mga chismoso na sinasabi kung sino ikaw, talo ka. Huwag mo silang papatulan. Ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Pray for those who persecute you. Hindi yung lalapitan mo siya. Sinabi mo ako magnanakaw ako. Hindi ako magnanakaw. Wala na, talo ka na. Ibig sabihin, you give in. You give in to the devil's temptation. Ito yan, people of God. This is the best time not to be involved in any drama. Masyado na pong madrama ang ating buhay. Huwag na kayong sumali sa mga drama ng ibang tao. Merong minsan, ito na naman, lumusob na naman sa school. Ito, makinig kayo na. Listen to this. Lumusob na naman sa school. Pagpasok ng ganyan, sinasabi nyo na bobo yung anak ko. Bobo daw yung anak ko. Sinasabi niya, bobo daw kayong mga teacher nyo. Sabi ko dito. Nung pumasok siya dito, ate, sabi ko, wala kaming panahon sa drama mo. Nakita mo to, pinakita ko yung mga ginagawa. Nakita mo yung ginagawa namin dito? Kita mo yung ginagawa namin dito? Ginagawa namin dito? Yung plano namin sa school, for the school, wala, we don't have time for your drama. Kasi may nagsabi, naniwala ka naman, kako. Sabi ko sa kanya, lumusob ka dito, kako. Alam mo bang pwede kitang akusahan ng sabi ko dito, pwede kitang ipabarangay na trespassing, bigla ka na lang pumasok dito, tapos bigla siya lumalabas sa gate. Hindi, huwag ka lalabas, nilock ko yung gate, pumasok ka eh. O sabi ko, ano yung gusto mo, sabi ko. Ano yung sinasabi ng Sinasabi daw kasi ng mga teachers na bobo yung anak ko. Bobo ba yung anak mo? Hindi. Naniwala ka naman. Ate, sabi ko, wala kaming panahon sa drama mo. Kapag may problema ka, pumunta ka sa barangay, ireklamo mo kami. Huwag kang lulusob dito na parang squatter ka ako. Hindi kami squatter dito. Sabi ko ngayon, pagbibigyan kita, palalabasin kita, pero oras na lumusob ka ulit dito, pababarangay kita. Sabi. Nakita niyo yan?
It's not because you are, ang tawag mo dito, hindi ka nagpapaapi. You know your rights. You know your, alam mo yung authority mo. At sinasabi mo sa kanya, wala kaming panahon sa drama mo. Pero yun yung ang busy-busy namin dito sa, sa school. Kabisihan ng school yun. Bigla pa na pumunta dito, nagdadrama siya. Alam niyo po kasi ito yan. Ito mga taong ganon, hindi ako nagalit sa person, pero magagalit ka sa practice na ginagawa nila. Kasi itong mga taong to, madalas nanonood dyan ng drama. Kaya magagalit If you keep watching movies, series as such, puro drama, I'm telling you, ito po, huwag kayong ma-offend sa akin mga kababaihan. Sa mga kababaihan kasi gustong-gusto nilang hinahaluan palagi yung emosyon nila. Yung parang enjoy silang na steer ang aking emotion. Enough. We have a lot of things to deal with in our lives. Mas mainam pa na you pour out that emotion to the Lord in worship. Amen? The reason women have this kind of emotion is to be stirred up so that they will be very close to the Lord. Tingnan niyo yung nanay ni Samuel. Na to the point, nang pagkamalan siya ni Eli na nasisiraan yata ng baito. Gumaganon yung bibig niya. Sabi niya, no, my Lord, sabi niya, nagpe-pray lang ako na para yung kapighatian ko kasi sa Panginoon ay napakatindi. So, she is pouring out her heart to the Lord. Pagka-pour out niya ng heart to the Lord, sabi niya sa Panginoon, Lord, ang unang magiging anak ko will serve you. Then came out Samuel. After ni Samuel, may mga lumabas pang ibang anak. Pero barren siya, ibig sabihin, baog. Pero God answered her prayer by pouring out her emotion to Amen. Now, ladies, pour out your emotion to God in worship. Kasi ang mga lalaki, hindi dahil wala kaming emosyon. We just don't care. We just don't care about things. But we get emotional at times. At during those emotional times ng mga kalalakihan, mas easier for us to pour it out to the Lord. Yan yun. Wag ho natin masyadong enjoyin. Katulad ng isang kasama ko nung minsan sabi, kinikwento niya yung kaaway niya tapos yung enthusiast siya na parang, alam mo, galit na galit ako. Teka, sabi ko, parang enjoy ka. Sabi ko na ini-stir yung emotion mo, hindi maganda yan. Sabi ko, that's not good. You know, ito yung gawin po natin. Let the devil do what he wants. But, stand your ground. Besides, wala naman tayong magagawa na pigilan ng kaaway. He will do what he wants, but stand your ground. Stay focused on what God has asked you to do. This is how to win the battle of misinterpretation. Stay focused on the goal that God has given you. Ano yung goal na ibinigay sa inyo ng Panginoon? Number 1, win souls. If you are an evangelist, everyone is called to win souls. Ibig sabihin, share the gospel. Unahin natin yung mga kamag-anak natin. Pag ayaw nila makinig, sunod natin yung mga kaibigan natin. Pwede po ba natin gawin yon? Amen? People of God, can I hear Ann? Be involved. Stay focused kung gusto nyo manalo. Pangalawa, take over territories. When God has given you a territory, tingnan nyo itong mabuti. Ano ho? Pampanga ito? Most of us, hindi naman Kapampangan. Sige nga, magtaas ang lahat ng kamay ng mga Kapampangan dito. Pure Kapampangan. 1, 2. Tingnan nyo na. Ito po, dito sila pinanganak. O yung mga hindi taga Pampanga dito, magtaas ng kamay. Saan kayo galing? Ang dami natin. Tingnan nyo. Saan kayo galing? Look at this.
Ako po, hindi kami taga Pampanga, but God has called us here. You are called here. And God is telling you, take over this land. We are taking Amsik. At sa mga taga Amsik po talaga, we will take over Amsik with you. Because this land has been given to us, we must take dominion over this place. Stay focused. Kapag may naninira sa inyo, sinasabi na magnanakaw kayo, continue to win souls. Continue to preach the gospel. Continue to take territories. If you are called as a prophet, continue to prophesy to the people of God para ma-encourage sila. Kapag ikaw ay tinawag na teacher, continue to teach. Sinisiraan ka, magturo ka lang for enthusiasm. Do your work for the glory of God. Stay focused. Uy, sinisiraan ka daw ng gano'n ngayon. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang magsirsira dyan. Kasi alam niyo po, God is your protector. Anyone who accuses you, God will take revenge for you. The Lord says in His word, vengeance is mine. Magbukas kayo ng pinto, sabi ng Panginoon, so that my vengeance and my righteous vengeance, judgment will enter. Pero kapag kayo na yung gumante, that's it na. Yun na yung judgment nung kaaway nyo. Okay? But let the Lord. The way we fight back is to follow Revelation chapter 12 verse 11. Ito yung the way we fight back. Okay? Basahin natin. Sabi niya dito, Revelation chapter 12 verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Overcame the enemy with the blood of Christ and by the word of your testimony. Overcome by pleading the blood. Okay, let me just correct one thing. No? Maraming preacher na nagsasabi na kapag pinagpipray yung isang demon-possessed, ang prayer nila ganito, we cover ourselves with the blood of the Lord Jesus Christ. Stop that. It's unbiblical. Okay? The way we cover ourselves with the blood of Christ is when we walk in light. When you know you are walking in light, hindi ka matatakot. Nung one time, basta may pinagpipray kami bata dito eh. Talagang na-possess. Talagang nagmamanifest na. Naalala ko pa noon, nandito pa si Ryan. Di ba, nakita niyo si Ryan, ang laki-laki niya, no? Inupuan niya kasi talagang pumipiglas. Sabi niya, Pastor Mac, nabubuhat niya ako, bigat-bigat ko na. Tingnan ito, ang payat ng batang yun, ha? Pinagpipray namin. Tapos sabi niya ganyan dun sa kasama naming isa. Which is actually patay na ngayon. Sabi niya ganyan, ikaw, alam ko yung ginagawa mo. Alam ko yung ginagawa mo sa pag nakasara ang pinto. Akala mo, hindi ko alam. Ha? Sasama-sama ka pa mag-pray dito. Kanya? Di ba? Tingnan niyo yung demonyo. Accuser talaga. No? Kaya sabi ko dun sa isa namin kasama, labas ka muna. Baka lumipat sa'yo, sabi ko. Baka lumipat sa'yo. So, nung nakita ko, nung ako naman, tinitingnan ko siya, wala siyang ma-accuse. Hindi siya nagpapakalinis ako, but I am ready that time. I was fasting at that time. Sabi ko, I rebuke you. Dahil lumayas itong demonyong ito. It turns out na meron palang emotional or, ano tawag mo dito, may parental issue lang itong batang ito. Tinawag namin yung parents nila and then eventually, nung nagka-okay-okay na sila, parang yung demonyo talagang umalis na. Then we plead the blood in a way that we walk in light. Amen. When you know you are walking in light, you will not be afraid. Amen po ba? So, how do we administer the blood upon us when we walk in the word of the Lord? John 1:7 says,
But if we walk in light, as He is in light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Nakita niyo yun? When the Lord says in His Word, love your enemy, love your enemy. Do good to those who persecute you. Do good. Literally, do good. And when you do good, you are walking in. And without saying anything, you are pouring yourself with the blood of Christ. Hallelujah. Kahit na anong prayer natin, I pour the blood of Christ, I pour the blood of Christ upon me right now. It will not happen if you are doing something abominable in the sight of God behind closed doors. But what we need to do is to walk in light. Amen. Number 2, paano ba natin i-plead ang blood ni Jesus? Number 2, communion. Communion. So 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 26, sabi niya dito, do this in remembrance of me. When we do this communion, we do it in remembrance of the Lord. Kahit sa family lang, alam niyo po, araw-arawin natin. Kaya kami, lagi kaming may pandesal sa, sa hapagkainan. We break the bread. Lord, we do this in remembrance of you. Together with the family. Pwede natin gawin yun araw-araw. Kasi kapag ginagawa natin yun araw-araw, we are pleading the blood of Christ upon us. Amen? Acts chapter 2 verse 46. So continuing daily with one accord in the temple and the breaking of bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Acts chapter 2 verse 46 talks about the daily action ng mga disciples na kung saan house to house nagbe-breaking of the bread sila. To remind them that the blood of Christ is upon me. Pwede ho rin natin gawin yun as individuals. Pwede tayong pumasok sa ating kwarto na kapag kuha ka lang ng tinapay sa kanang representation of the blood, kahit magkuha ka lang ng tubig, Lord, sabihin mo, I break this bread in remembrance of you. Kainin mo. I drink this, Lord, in remembrance of you. Lord, sasabihin ng iba, Pastor, pwede bang totoong wine? Pwede din. Pero wag yung wine ng wine ng mundo. Kasi yung wine ng Pilipinas, iba Basta anything na grape juice, na fermented grape juice, yan yung tinatawag ng Bible na wine. Amen? So we plead the blood of Christ. So ang unang battle is battle of attrition. The devil frustrates us, katulad ng situation natin ngayon. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magpapa-frustrate, but rather be confident in the Lord. Overcome it by pleading the blood of Christ. And by pleading the blood of Christ, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ay, ano yung gagawin natin? We walk in light. Number 2, mag-communion tayo. Ngayon, sa lahat mga problema sa bahay, sa inyong mga kapitbahay na magugulo, magsimula kami yung mag-communion sa bahay. Pwede nyo bang gawin yan? Communion kayo. Kahit na kayo lang, paalalahanan nyo yung sarili nyo sa nakasulat sa Bible regarding sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 26. Amen? So, gawin po natin yan. Last na po ito. At least for this, for this Sunday. Battle of attrition, battle of misinterpretation. Number 3 is the battle of fear. Battle of fear. The devil uses fear and your weaknesses to enslave you. Isang example dito, sino na nag-iipon sa inyo ng emergency fund? Yung meron kayong emergency na pera para pang emergency. Sinong meron? Ayan, meron yung iba sa atin. Yung iba, Pastor, wala Gusto man namin, wala talaga kami naiipon. Okay. Ngayon, okay lang magkaroon ng emergency fund as long as yung heart mo
sinasabi mo sa sarili mo na hindi yung, meron kasi yung tao na kapag sabi niya na nag-iipon ako ng emergency fund kasi baka magka-emergency. Kasi mahirap na, nakakatakot na, baka magkasakit ako, magkasakit yung ano ko, yung asawa ko, tapos maiwan yung mga anak ko. At least meron silang, alam mo yun, iniipon nyo yun out of fear. Do not be afraid of dying. Paul says, to live is gain and to die is also gain. Huwag kayo matatakot na mamatay kasi hindi kayo mamamatay kapag di nyo oras. Amen. Maniwala po kayo sa akin. Kung ako mamimili, kasi si Paul sabi niya, hati yung pakiramdam ko na kapag nabuhay ako, pwede pa ako mag-minister sa inyo. Pero pag namatay ako, I get to be with the Father. Pero sinabihan siya ng mga disciples niya na, huwag kang pupunta sa lugar na ito. Papatayin ka nila. Pero si Paul, punta lang ako. Pakialam ko. Hindi naman ako mamamatay. Pag oras ko na, papatayin talaga ako. He is not afraid. So should you not be afraid. Alam niyo kung bakit? May gagawin pa kayo kay Lord. Pastor, matanda na ako. Wala na akong No. Erase that kind of thinking. Kung si Sarah, napabata ni Lord, ikaw pa. Ilang taon na ho ba kayo? Biruin nyo, anong age ni Sarah noon? Pinagnasaan pa siya ng hari. Wow, chicks. Sabi nung hari. Ito naman si Abraham, natatakot kasi baka patayin siya. Baka patayin ako kasi ang ganda-ganda mo. Sabihin mo, kapatid mo ako Ganong point. Kasi meron pang vision, mission si Sarah na i-establish sa kingdom ni Lord. Amen? What more are you? With the blood of Christ in you. Diba? So do not be afraid. Ang mahirap po kasi dito is when we try to earn something out of fear, hindi gusto ng Panginoon yun. Mag-ipon lang kayo. Itabi nyo lang. Pero huwag kayo magkakaroon ng puso pang-emergency. No. Ipon lang kayo. That's a good thing. Pag wala kayong ipon, mag-ipon kayo. Pastor, sakto lang po kasi yung income namin sa ganito, ganyan. Matuto kayong magbigay sa Panginoon kung ano yung nararapat sa Kanya. Amen. Huwag po kayong mag-alala pag kayo nag-tithes, hindi yan napupunta sa akin. Wala akong tinatanggap dito sa church. Walang tinatanggap si Mama Dang, si Pastor Jan dito. Lahat yan para dito sa gastusin natin dito sa mga facility, binabayad natin sa mga nagtatrabaho dito, naglilinis, sa ating, kapag may kulang sa school, kayo po, yung tithes po natin ang ginagamit. Ano ho? Charity po yan para sa Panginoon so that we could continue this ministry. Amen? Sa tuwing nagbibigay po kayo ng percentage nyo o yung wholehearted na bigay nyo po sa Panginoon, yan po ay napupunta sa kaharian ng Panginoon, hindi po sa amin. Bakit ko nasabi to? Gusto ko po sabihin sa inyo, may sarili po akong trabaho, hindi ko kailangan ng pera nyo. Hindi ako sa nagmamalaki na may pera ako, wala kayong kwenta. Hindi ganong kind of attitude. Sinasabi ko lang po ito that I am not receiving anything so that you could give your best to the Lord. Amen? Because I am too giving my best to the Lord. Sasabihin ko po sa inyo yan na talaga nagbibigay ako ng malaki para sa Panginoon. Battle of fear. The devil uses your gadgets to open doors of fear. Kapag ikaw ay nanonood ng horror movies, it releases an atmosphere of spirit of fear inside your house. So do not watch such movies. Do not watch anything na ini-integrate yung kapangyarihan ng demonyo sa loob ng bahay po ninyo. Ano ho? Pastor, napa-scroll lang naman ako. Kapag na-scroll nyo sa
ang tawag din sa social media nyo, scroll nyo kaagad. Wag nyo nung, ay, ano kaya yun? Ano kaya yan? You're opening a door. Be careful. Hebrews chapter 2, verse 14 hanggang 15, sabi niya dito, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy who had the power of death, that is the devil. Where fear is, there will be always fear of death. Where there is fear of death, there is enslavement. Kapag nandun kayo sa ambience ng enslavement, lahat ng gagawin nyo sa buhay nyo ay you're doing it because you are fearing something. You are fearing something that might happen. Kaya ito yung mga fear ng mga mayayaman. Nag-iipon sila ng ganito kalaki. Baka nakawin, etc., etc. Tayo ngang walang pera, natatakot tayo, baka manakawan tayo, di ba? Alam niyo yung simula ng mga nahuli yung mga sa Pogo, nabawasan na yung mga nagte-text sa atin. Wala na tayong textmate. Tama? Wala na yung mga araw-araw na text. Ngayon, dahil nahuli na sila. Praise the Lord. And this is what, alam niyo ito, this is what the Lord is doing in this land. Cleansing it. Kung makikita nyo, madami pa rin na hindi nagugustuhan sa performance ng ating presidente. Pero si Lord ang naglagay sa kanya doon. Kailangan lang natin gawin, pag-pray natin siya. Amen? Pag hindi man kayo satisfied sa ginagawa niya, pray to the Lord because God is the only one who can change this land. At least, kung meron tayong time mag-akusa sa presidente natin, tingnan muna natin yung sarili natin. Ano ba yung naitulong ko sa community ko? Ano ba yung naitulong mo sa community mo? Paano tayo tutulong sa community na ito? We invade it. We what? Take our territory. How do we take our territory? If you are being persecuted by the enemy or sabihin natin yung mga kaaway ninyo, love them. If you love them, you're walking in light. If you walk in light, you're taking your territory. Amen. So that's how we take over. Hindi tayo nakikiaway. 1 Timothy chapter 1, verse 7, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, love, and sound mind. Sabihin natin, number 1, power, love, sound mind. Let's say it again. Love, sound mind. To overcome fear and weaknesses, we must always stir up this gift. Power, love, and sound mind. Stir up. Sabi ng Panginoon, stir up. Stir it up in our hearts, Lord. Naalala niyo yung kanta natin? A passion for your name. 1 Timothy chapter 1 verse 6, sabi niyo dito, therefore, I remind you to stir up the gift which is in you. Ano yung gift that's in you? Power, love, and sound mind. Ang sabi ng Panginoon, stir it up by exercising your gift. By the laying of hands. How do we exercise love? Paano natin i-exercise ang love? Mahalin natin yung mahal natin. Tama? Tama. Pero higit sa lahat, mahalin mo yung kaaway mo. Parang yun yung naging point ng preaching ngayon. No? Love your enemy. Okay? So the more you love your enemy, the more you stir up the gift that God has given us. The more you practice that power that God has given you. On a daily basis, ito yung gagawin natin. Ano ho? Ang sabi ng Panginoon, kung sino man ay may sakit sa inyo, tawagin niyo ang mga elder ng simbahan niyo. In your house, specifically, pag sa bahay ninyo naman, kapag isa sa inyo may sakit, sabi ng Panginoon, lay your hands upon the sick and pray for them.
Amen? Huwag nyo nang tawagin si pastor o kung sino pa man dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa atin lahat. Amen. So the power of love, sound mind is in you, but it must be stirred up. So we must exercise our gift daily. We will discuss more of this siguro by next Sunday na lang, kasi kulang na yung oras natin. But let me remind you, all of these battles na ginagawa ng kaaway sa atin is just to bring us out of the presence of God. But you see, we must overcome first with the blood of the Lord Jesus Christ. How do we receive the blood of the Lord Jesus Christ? How do we plead the blood? By walking in light. Walking in light means living your life in the word of the Lord. Amen. And living in life with the word of the Lord, doon tayo lumalakad sa liwanag. At pag nahihirapan pa kayo doon sa part na yon, anong gagawin natin? Pangalawa, mag-communion tayo. Amen? Hindi po tayo magko-communion ngayon, pero gusto ko pong gawin nyo ito sa as individuals, as a family. Simulan po natin sa bahay natin. Amen po ba? Tatay, kayo po ang mag-lead. Mga tatay po ang magli-lead sa bahay. Huwag nyo sasabihin nyo, ikaw na lang, nahiya ako. Huwag pong ganun. You are the father, start leading. Okay? And lastly, God has given us the power to overcome. Power, love, and sound mind. So do not let the situation, your kapitbahay, or the problems around you overwhelm your mind. But the Lord says, peace be with you. Let yourself have this sound mind. Huwag niyo masyadong isipin, and let the Lord just do things in His ways. Amen po ba? May I ask everyone, let's stand in the presence of the Lord and let's just give Him glory. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, na kami ay patuloy mo pong pinapagpala ng mga information regarding your word. We just pray, Lord, na may just help us continue to walk in light, that we may not lose our way. Bless us, Lord God, with your word that we may not lose it. Tulungan niyo po kaming i-disiplina ang aming sarili. God is just speaking to me right now. Ito po yung gusto niyang sabihin ko sa bawat isa sa inyo. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng pagkaantok habang ikaw ay nagbabasa ng Biblia, o kapag ikaw ay nakakaramdam ng katamaran, kapag ikaw ay nananaliksik sa salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa akin ngayon, the devil is teasing you. He's putting out an atmosphere so that you will stop seeking God. The Lord is saying, rebuke it because you have the power. Rebuke it. That's why, dedicate your house beginning to this moment. This time, pag uwi po natin sa bahay, take over. This is my house. This is what the Lord has given me. Sa akin ito, this is my territory. Kaya nga ito, sabi ng Panginoon sa atin, na kahit na yung mga gamit na mayroon tayo ay dapat natin binibigay sa Panginoon. Kapag meron tayong bagong sasakyan, we dedicate it because it is our property, it is our territory. When we have our own house, the Lord says, this is mine, this is yours, you take claim of it. Dedicate it to the Lord. Hindi ho dahil pinagpipray lang natin yung bagay, but we are taking over. And the Lord is saying, when you go home, dedicate everything inside your house. Yung cellphone ninyo, lahat ng panonoorin nyo ay para lamang sa Panginoon. Na kapag kayo ay nakakita na hubad na babae o lalaki, scroll it up, i-delete nyo yung mga app, and that's how you take over, says the Lord. And God is also saying, every little things, sasakyan, bahay, at kwarto, lugar na kung saan meron kayo, sabi ng Panginoon, you give it unto Him. Now, as we are reminded of all of these things, can we just think of everything that we own? Lord, this is mine. Claim it. Panginoon, dinededicate ko po sa inyo lahat ito.
Huwag niyo pong hahayaan ng kaaway manghimasok sa aming bahay, Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na ito. But Lord, these are all yours and I'm giving it to you. Lord, today we just want to thank you, Lord, for your blessing at patuloy kami mananalig sa iyong kabutihan. Gusto ko lang namin po pasalamatan at bigay po sa inyo lahat ng kapurihan at Lord, thanksgiving and blessing. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.